Hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ayan, magre-review ulit tayo ng isang budget smartphone na lumabas last year or late 2023, ang Infinix Hot 40i. Maganda kaya ito ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakanood ng unboxing video ko dito sa Infinix Hot 40i. So, yon, last year ko siya na-unbox I think, pero nabili ko rin siya noong December 2023. Pasensya nyo na ngayon lang natin na-review sa sobrang daming workload natin sa mga vlogs natin. So, yan, focus na tayo sa mga review ulit. So, ngayon ang main topic natin for today's video is the Infinix Hot 40i. Etong Infinix Hot 40i mga ka-J-Vlog ay isang budget smartphone na lumabas nung late 2023. At dalawa yung variants niya. Meron siyang 4GB 128 at 4GB 256. Yung 4GB 128 ay may presyong 4,799 pesos or almost 4,800 pesos. Tapos yung 4256 ay may presyong 5,299 pesos or almost 5,300 pesos. So, napakaunti lang nung kanilang price difference. Kaya kung may extra budget kayo, syempre, go for the 4GB 256. Pero ito, napapansin ko to talaga sa presyo ng Infinix Even Tecno. Yung SRP nila medyo magulo talaga. Minsan iba sa mall, iba sa Shopee. Pero yung nakikita natin sa online, yung mga fixed na prices nila. Kaya asahan nyo sa mga ibang malls, medyo mas above SRP yung ino-offer nila sa Infinix. Even dito sa Infinix Hot 40i, usually nakikita ko yung 256, umaabot na ng 6K. Pero syempre, pag bibili nyo to sa Shopee, mas mura siya talaga mga J-Vlog, below SRP kumbaga. Kaya yung iba kasi ayaw bumili talaga sa online. Marami pa rin kasing naloloko sa online, kaya iba takot na takot. Kaya parati nyo gali na i-video nyo while unboxing para may proof kayo na pag minsan hindi yung tama yung laman. Kasi ako, pag bumibili rin ako sa online, kahit nasa mall or sa Shopee or sa Last Mall, parati ko talaga vini-video for security. Yun din kasi nilalagay rin nila sa box, take a video as a proof while unboxing or while opening the parcel para naman may proof kung sakali lang na may ibang, kung sakali iba yung laman instead doon sa binili nyo. So, yun lang naman. At kung interesado rin kayo mag-purchase ng Infinix Hot 40i, ayan mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So, dito nga sa ating review, titingnan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. Saan yung presyo and of course, yung specifications na nilagay ni Infinix dito. So, next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung advantages and disadvantages na napansin ko sa Infinix Hot 40i. So, number one dyan, so first, dito tayo sa mga disadvantages. Konti lang naman napansin ko. Number one dyan sa kanyang brightness. So, yan talaga yung mga napapansin ko sa brightness ng mga Infinix smartphones. Medyo hindi po ganun kalakas yung brightness sa mga budget segment talaga. When using this smartphone sa outdoor, medyo dun yung mapapansin na hindi ganun kataas yung brightness niya. Sa indoor, syempre, wala namang problema yan. Talagang main nakalaban nyo dito pag yung direct sunlight tapos nasa outdoor nga kayo. Medyo mahirapan kayong tignan itong Infinix Hot 40i dahil sa kanyang dahil sa kanyang brightness kumbaga. Number 2 sa kanyang camera, hindi yung main yung secondary camera. For me, very useless yung secondary camera ng Infinix Hot 40i, and ito na rin yung napapansin ko sa mga budget smartphones ngayon na nilalagay nila is AI lens na para lang siguro masabing dual camera or triple camera. Sana kung AI lens na nalalagay nyo, gawin nyo na lang single camera, diba? Mas okay siguro na mag-focus lang sa isang lente na merong mas magandang specs sa mga offer, even low aperture, mas okay na yun. Kung gagawin nyo man dual camera yung isang smartphone, I suggest, lagyan nyo na lang ng macro lens. Macro lens, acceptable pa yan for me sa ganitong presyo. And syempre yung pinaka-useful na camera ngayon is ultra-wide camera. So yon, sana kung secondary camera, ang lagay sana is yung mga useful na lente, which is telephoto, macro, and ultra-wide. Pero wag na tayo umasa sa telephoto sa budget segment. Wala pa ako nakikita gano'n naglalagay ng telephoto. Even ultra-wide ngayon, very rare na sa budget eh. Macro lens, acceptable pa sa ganitong presyo.
So yun lang naman mga J-Vlog, yung mga advantages na napansin ko dito sa Infinix Hot 40i. Tayo sa mga advantages, marami tayo napansin of course. At number 1 dyan sa kanyang refresh rate. So good news mga ka-J-Vlog na 90Hz na ang pinaka nakikita nating minimum na screen refresh rate na ma-offer ng mga Infinix smartphones. Ito napansin ko, even Smart 8, Hot 40, Hot 40 Pro, 120Hz nga. Pero nakakatuwa na wala akong nakita na iniisa sa mga budget smartphone ngayon ni Infinix na naglagay ng normal na 60Hz. So, yon, nakakatuwa na 90Hz na minimum na which is smooth yan of course. Siyempre, mas smooth of course yung ating pag-navigate pag 90Hz screen refresh rate. So, smoother screen. And hindi lang tayo nagtatapos sa magandang refresh rate. Malaki rin yung screen sa ma-offer niya 6.6 inches at nakakatuwa naman na nalimutan na nila ang punch hole nakalimutan na nilang notch kasi naka-punch hole na po si Infinix Hot 40i. Number 2, sa kanyang storage. Ito malupit. Sa ganitong presyo, 4.8, almost 4.8 and almost 5.3, 128 and 256 na ang ma-offer ni Infinix. Yun, nakakatuwa na finally sa ganito mga nalimutan na nila yung 64GB or hindi sila naglagay ng 64GB na maliit na talaga storage na yan in 2024 kasi palaki required storage na ma-offer ng mga Android OS or Android 14 of course. Android 13 kasi nasa 20 plus gigabytes na eh. Syempre expect niya Android 14 mas mataas pa yan. Kaya 64GB is a no-no ngayong 2024. Pinaka-minimum na talaga is 128GB. Pero syempre, kung hindi naman kayo mga hardcore gamers or talagang solid mag-smartphone, yung kumbaga basic lang ginagawa social media, call center, syempre 64GB is useful pa yan. Pero kung kayo yung isang consumer na power hungry, 128GB ang pinaka-minimum. Tapos, yun, in-upgrade pa yan ni Infinix dahil 256GB na yung isang in-offer, which is napakasulit po yan mga J-Vlog. Number 3 sa chipset. So, sa chipset, very interesting. Yun, Unisoc chipset na talaga nilalagay ni Infinix sa mga ganitong smartphones nila, yung mga very affordable, which is for me okay. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga Tiger series ngayon ng Unisoc, ang chipset nila or yung GPU nila is Mali G57. And yes, na-test ko na ng ilang beses yung T606, T612, T603. And lahat yan ay kaya mag-handle ng mga modern games today. Sa high settings pang, available pa sa mga high settings yan, including Mobile Legends, COD, ay playable yan. Pero sa COD, karamihan na nakikita nating available settings lang is medium. Pero playable siya mga J-Vlog and wala akong mga malalang frame drops na experience so far while using the Infinix Hot 40i. Number 4 sa design. Ito yung pinakamalupit talaga sa design ng mga ng Transsion company. Yung Infinix Hot 40i, 40 series, magkakamukha lahat sila ng design to be honest. Yung meron triple camera setup na yung isang camera is yung isang bilog is hindi nga camera yon. Pero setup niya mukhang triple camera pero iba. Pero yung isang butas sa ibang series or sa ibang models is flash po yung nakalagay. Pero yung design is very eye-catching. Maganda for me. Premium siya sa ganitong presyo. Hindi ko yung akalain na ganyan lang yung presyo niya. Kaya panigurado pag gagamitin nyo nga ito outdoor, makakuha siya ng attention ng mga ibang consumers na curious sila, ano kayang brand na itong ginagamit niya. Ang ganda naman ng design, kumbaga. So, pati itong review unit natin, yung color niya, is very attractive for me. At ang pinakala sa charging rate. So, ito yung napansin ko kasi sa mga mas murang side ng Infinix, the Smart 8. Ayan, 10 watt charging rate na medyo masakit sa ulo yan, yung charging rate na yan. Tapos 5,000 mAh pa yung battery capacity na charge mo. Matagal talaga siyang full charge. Pero 18 watt fast charging ang nilagay ni Infinix dito. I think yan na talaga pinaka the best charging rate or pinaka minimum na charging rate sa ganitong taon. 5,000 mAh. Ayan, mas mabilis siya full charge yan gamit ang 18 watt fast charging. Pero 10 watts, nako, napakasay sa ulo niyan. Ang tagal po full charge pag gamit nyo. Kasi iba kasi type C pero 10 watts. Nakakalungkot na hindi nagagamit yung full potential ng USB Type-C port kasi nalilimitahan. Kasi alam naman natin, pag Type-C, mas mabilis yan mag-charge. Pero dito sa Infinix Hot 40i, maganda balita, 18 watt fast charging ang capable siya mga J-Vlog. So, mabilis naman kahit paano mag-full charge itong smartphone na to.
Sila mga J-Vlog yung advantages and disadvantages na mapapansin natin sa Infinix Hot 40i. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili nitong smartphone na to. So next naman, explore natin yung design at yung build quality ng Infinix Hot 40i. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo na napaganda ng design ng Hot 40 series ngayon. Mapa 40i, 40, 40 Pro, same lang sila ng mga design. So mukha talagang iPhone yung camera module ng mga smartphones today. So maganda for me. Malaki yung camera module niya, pero ito lang talaga yung pinaka-importante dyan is the main camera. So circular flash siya. So meron tayong Infinix logo dyan. Meron siyang matte finish na maganda yung design niya for me. So maganda, and glossy finish yung kanyang frame. At ang maganda dito, nagmumukha siyang stainless steel, to be honest. So mukha talagang design niya ay iPhone, pero plastic to ha. Nagmumukha lang siyang stainless steel kasi ganito itsura ng mga design ng mga stainless steel ng iPhones, diba? Yung glossy, tapos ganyan flat, di ba? Okay na okay siya, box type, and magaan naman po si Infinix Hot 40i. And dito naman sa right side, nandito ang ating fingerprint scanner or yung yung volume rocker. So power button din to. So dalawa ang functionality niyan, power button and fingerprint scanner. Sa taas naman wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Sa bibili ng smartphone na to, good news dahil meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At ang maganda sa Infinix Hot 40i, sa ganitong super duper mura na presyo, ay naka-punch hole display na siya, tapos 9/3 screen refresh rate pa siya. Si Infinix Hot 40i ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.6 aperture. At yung front camera niya ay mataas, 32 megapixels, f2.2 aperture. Both rear at front ay capable ng Full HD 1080p video recording. Screen naman si Infinix Hot 40i ay merong 6.6 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720x1612 pixels na merong 269 pixels per inch, support ng 9/3 screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So OS naman, out of the box sa Android 13 siya with XOS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606 na 12nm. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU naka-Mali G57 siya. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya is side mounted na. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18W fast charging. So next naman, pag-usapan natin yung gaming performance Infinix Hot 40i. So yun nga, itong smartphone na to ay powered ng Unisoc Tiger T606 na meron GPU na Mali G57. Ito, parati ko to ulitin sa aking video na pinaka the best dito is yung ganyan GPU talaga. Mali G57, all goods na all goods yan for gaming. Kayang-kaya mag-handle yan ng mga modern games today, especially Mobile Legends. Sa Mobile Legends, available po ang mga matataas na settings pag naglalaro kayo sa Infinix Hot 40i. So far, nung nag-game test ako dito sa smartphone na to, wala naman ako na-experience na sakit sa ulo while playing. Lahat naman ng mga tinest natin ay playable, even Genshin Impact. Pero sa Genshin, pinaka the best talagang isasuggest kong settings is pinaka mababa para mas matagal kayo maglaro, and mabilis ka siya mag-overheat pag naka-high settings, tapos nagpe-frame drop siya sobra. Kaya yon, Genshin playable, COD playable. Ang pinakamataas sa settings na nakita ko available is medium and high refresh rate, na which is okay naman yung ganyan settings. Nakakalaro naman tayo so far ng maayos. Tapos, ang pinaka the best dito sa Infinix Hot 40i sa ganitong presyo ay makakapag-offer na ng 256GB of internal storage. So sa ganyang storage, napakadami nyo na pong malalagay ng mga games dito sa smartphone na to pag gaming talaga ang focus nyo. Tapos, nakakalungkot lang, hindi siya dual stereo speakers, pero yung speaker niya ay pwede ma-increase hanggang 200% volume. So, mas malakas naman. At paniguradong yun, yung pag maglalaro kayo dito, malakas na din naman yung speakers na mo-offer ng Infinix Hot 40i. So, next naman mga ka-J-Vlog, explore natin yung camera app ni Infinix Hot 40i.
So, dito tayo ngayon sa camera mode niya. At nakita nyo na may mga photo sample sa provide natin kanina. Maganda rin naman, di ba? So, 50 megapixel kasi main camera nito. So, ganitong kamurang smartphone, 50 megapixel na. Dito natin ma-activate yung watermark niya, yung merong phone model sa baba ng ating mga photo. So, lagyan natin na yun, Infinix Hot 40i. Okay, meron tayo ditong para magamit yung 50 megapixel, yung full potential ng 50 megapixel niya, go to the 50 megapixel mode for more high definition na photos. Meron din tayong filters dito. Tapos sa zoom naman, meron tayong 2 times zoom na hanggang 10 times digital zoom tayo. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution na mo-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Meron tayong short video. Meron din siyang beauty mode sa rear. Ito yung pinaka-importante rin, of course. Sa portrait, so sa portrait mode, ito yung background blur, mga ka-J-Vlog. And meron tayong super night mode. Sa front camera naman, ayan, hello. Malinaw din yung front camera ng Infinix Hot 40. Ayun din yung nakakatuwa. At meron din siyang super night sa front camera. Meron tayong portrait mode, beauty mode. Ito yung pinaka-importante, of course, sa front camera is the beauty mode. Meron tayong photo mode, ito yung main. Ayan, meron din siyang 32 megapixel mode no, sa front for more high definition na photos. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya rin is Full HD 1080p at 30 frames per second. So ilan naman mga ka-J-Vlog yung camera app ni Infinix Hot 40i? Very simple lang naman. So next naman, speaker test tayo dito sa Infinix Hot 40i at gagamit tayo ng sound level meter. Ito ay resibo. Anong Thank panawaran you dito. May bayad dyan, Oo, alam ko naman. So pagdating sa kanyang speaker mga ka-J-Vlog, malakas naman siya kasi 96.9 decibels. Pero ito yung major downside nito, hindi siya stereo speakers or dual speakers. So kaya dahil doon, hindi ganun kaganda, to be honest, yung bass quality ng speaker ng Infinix Hot 40i. So kahit na gano'ng kalakas yung speaker ng smartphone, pero kung hindi naman ganun kaganda yung bass, ay for me, downside talaga siya. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo, 1 ang lowest 10 ng highest. Sa kanyang presyo, ang score ko dito nasa 7. Pero sa iba kasing Infinix sa presyo na 5,000 below, naka stereo speakers na. Yung iba kasing smartphone na Transsion, di ba? Naka dual stereo speakers na tulad na lang ng Tecno. Yung 20C yata, sa presyo na 5K rin, naka dual stereo speakers na. Yun, ang lakas nun and maganda buong buo yung quality niya. At meron din kasing smartphones na malakas sila, pero maganda naman yung napo-provide na sound quality kahit na single speaker lang. So may ganun kasi na na-try ako na merong malalakas na speaker, pero maganda pa rin yung na-offer na bass quality. So dito, hindi ko nagustuhan yung bass quality niya, to be honest. Kaya kung i-rate ko nga, ang score ko lang dito nasa 7. So biometrics test ay dito sa Infinix Hot 40i. At first na try natin is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So makikita nyo pag nag-face unlock tayo, meron ngang parang nagiging dynamic island siya, di ba? So yan yung mga bagong feature ng mga Infinix smartphones ngayon. So fast and accurate naman yung face unlock niya. So all goods na all goods, maganda rin yung biometrics nito. Face unlock or fingerprint scanner, fast and accurate. So battery test tayo dito sa Infinix Hot 40i. At first na lalaroin natin is ML. So ito ang ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate natin super. Try natin i-set sa graphics ultra, naka-on ang outline at shadow. At syempre naka full download na ang resources dito. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 69%. 30 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 60% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Infinix Hot 40i. So 9% lang po ang nabawa. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating full review sa Infinix Hot 40i. So yun nakakatawa na very affordable lang tong smartphone na to. At paniguradong marami sa ating mga Filipinos ang magugustuhan itong smartphone na to. Kasi hindi lang siya mura, maganda pa yung specs na ma-offer. Hindi siya mabagal mga J-Vlog dahil yung chipset niya ay very snappy naman. Salamat yan of course sa kanyang GPU at mataas yung storage na ma-offer niya.
128GB or 256. 4GB naman ng RAM niya, which is I think yan na talaga pinaka minimum, lalo na sa ganitong presyo na very affordable lang. Yes, extended ang kanyang RAM, pero pag bibili nyo yung smartphone, ang pinaka main na focus nyo or ang tignan nyo yung physical RAM. Yes, yun nga, extended yung RAM niya, pero yung extended RAM, I think very useful lang yan for multitasking. Hindi siya ganun ka-big help for gaming. Ang titignan pa rin while playing is yung physical RAM. So kung i-rate ko naman si Infinix Hot 40i sa kanyang overall performance as a budget smartphone, sa kanyang price category na below 6,000 pesos, kasi yung pinakamahal is almost 5,300. One ang lowest and ang highest, ang score ko dito mga J-Vlog nasa 9.5. Kaya 9.5 dahil sobrang na-appreciate ko yung 256GB na variant nito. Napakalaki, gorgeous design, punch hole, 9 screen refresh rate at marami pang iba. So yon, definitely maganda siyang i-recommend sa inyo. Kung interesado kayo sa Infinix Hot 40i, huwag kayo mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description box.